Oh, Migs, gising ka na pala. Opo, Nay. May almusal na po ba? Oo, anak. Siya nga pala. Di ba malapit na yung bakasyon nyo? Opo, Nay. Sa susunod na linggo, sem break na po namin. Tamang-tama, anak. Tumawag ang lolo Romeo mo. Kung maaari daw, umuwi ka muna ng probinsya. Para matulungan mo siya sa Nay naman, ayoko sa kanya. Ang damot niya. Imbis na magpapahinga ako ngayong bakasyon. Migs, ha? Huwag ka magsasalita ng ganyan sa lolo mo. Eh sa ayaw ko nga po, Nay. Ngayong bakasyon lang naman sana, anak. Tsaka matanda na yung lolo mo. Kawawa naman. Oh, anak. Ayan pala yung lolo Romeo mo. Okay, ang aga naman ang biyahe nyo. Opo, tay. Anak, magmano ka muna kay lolo mo. Ano po, Lo? O ako, laki-laki mo na. Ang late mo pa nung huling punta mo dito. Ngayon, laki-laki mo na. Kumusta naman ang biyahe nyo, Kay? Tara, pasok tayo. Ayos lang, hutay. Anong ayos, Nay? Nakakapagod nga. Ganun ba? Alam ko mapapagod ka, kaya pinagluto kita ng paborito mong tinulang manok. Nako, di na ako bata para mauto nyo sa pagkain. Migs, hindi kita pinalaking bastos, ha? Kaya umayos ka, ha? Huwag mo nang pagalitan yung anak mo, Kay. Hotay, kayo na po ang bahala kay Migs, ha? Turuan niyo po siya sa mga gawain dito sa bukid para hindi naman puro barkada lang ang alam niya sa Maynila. Ako nang bahala sa buko at nasasabit din akong makasama siya. O sige po, tay. Aalis na po ako. Kayo na pong bahala sa anak ko. Sige anak, mag-iingat ka. Sige po. Meg, busy ka na. Tanghali na. Pupunta ka tayo ng bukid. Ano ba yan? Alas 6 pa lang. Sa Manila nga, alas 10 ako gumigising pag wala akong pasok. Kaya gumising ka na. Opo, nandyan na po! Ano ba yan? O ako, mauna na ako sa bukid. Di po, Lo. Kapag luto na ka ng almusal dyan, kumain ka na lang bago ka sumunod sa bukid. Opo. Ang ganda nga naman dito. Napakaraming bunga ng mangga. O ako, nandiyan ka na pala. O ito, umpisahan mo ng magdamo. Opo. Ay, ano ba yan? Umpisa na naman ang kalbaryo. Lo, hindi pa pa tayo titigil sa pagdadamo. Pagod na kasi ako. Ano? Wala ka pang 2 oras na nagdadamo? Pagod ka kaagad? Hindi naman po kasi ako sanay sa gawaing ganito. Apo, may kasabihan nga tayo. Pag may sipag, may nilaga. Eh di mo naman ako bibigyan ng sahod dito ha. At sinong nagsabi sa'yo? Ang pagtrabaho mo dito sa bukid, sasahuran kita ng arawan. Himala, parang nagbago na din itong matandang ito ha, sa wakas. Kaya ano pang ginagawa mo dyan? Tapusin mo na at kakain na tayo ng tanghalian. Sige po. O apo, mauna na ako sa bahay ha. Tawagin na lang kita kapag nakapagluto na ako. Pero tapusin mo na yung nasimulan mo. Para sakto, mamaya kakain na tayo. Sige po, Lo. Talagang hihirit pa tong matandang to ha. Sinusulit yung ibabayad sa akin. Si Mix ba yun? Uy, Mix! Ikaw na ba yan? Uy, Dems! Ikaw pala! Kamusta? Ito, okay lang naman. Kailan ka pa dumating dito? Kahapon lang, Dems. Talagang sinabak ka ni lolo mo dito sa bukid niya, ah. Oo nga eh. Uy, Mix, daming bunga ng mangga nyo. Pahingi naman. Sige, tara. Kuha tayo. Ito, Dems, mas malaki. Yun o, nasa baba. Yan. Yun.
Ang saya talaga dito sa probinsya. Hindi problema ang mangga. Meg, kakain na. Migs, tama na. Baka magalit si lolo mo. Hindi yan. Ako bahala. Oh, Migs, bakit mo pinamimigay ang mga mangga ko? Lolo, kunti lang naman. Mukhang marami na yung nakukuha nyo ah. Ayos lang kumuha, basta sapat lang ang kukunin nyo. Ilan pa lang nakuha namin ni Dems. Damot nyo talaga. Papayain nyo pa ako sa kaibigan ko. Uy, Migs, naiyak ka naman kay lolo mo. Apo, ang gusto ko lang naman sana sabihin ay kumuha kayo ng kanyang kainin para hindi masayang. Wala, madamot talaga kayo. Tara na nga, Dems. O Apo, andyan ka na pala. Bibigay ko na pala yung sasawari mo sa pagtulong mo sa bukid ng 1 linggo. Ay talaga, Lolo? Yun yung magandang balita na gusto kong marinig sa inyo. Ano Apo, ayos lang ba? Ito lang, samantalang nakakapagod yung pinagawa mo sa akin. Apo, yan lang ang katapat ng serbisyo mo sa pagbubukid. Kasi tigkakalahating araw lang naman ang ginugugol mo. Sa dami ng pinagbentan mo, ito lang yung ibibigay mo sa akin. Kung bakit kasi tanim ka pa ng tanim, ang tanda-tanda mo na. Hindi mo naman may sasamay sa hukay ang pera mo pag nawala ka na. O Apo, saan ka pupunta? Uwi na akong Maynila. Ayoko na dito. Ayaw na kitang makasama. Napakadamot mo. Apo, Migs! Migs! Talagang hindi ako gusto ng apo ko. Sabik na sabik pa naman ako makasama siya sa tinagal-tagal ng panahon na hindi ko siya nakasama. Ay, Oh, Migs, napaaga yata yung uwi mo. Bakit? Wala na bang pinagagawa yung lolo mo sa'yo? hindi, Nay. Ayoko na po doon. Nakakapagod. At napakadamot ng matandang yun. Migs, di bang sabi ko sa'yo, huwag mong pagsasalitaan ng gano'n ng lolo mo. Basta, Nay. Ayoko na pong bumalik doon. Nahihirapan na akong huminga. Asan na kayong gago? Sakit pa ng ulo. Kumusta na kaya si tatay? Matawagan nga si tatay nang makahingi na rin ako ng tawad sa mga ginawa ni Migs. Yung batang yun talaga. Talaga. Saan na kayong gamot ko? Tao po? Migs? Migs? Parang walang tao. Tumutunog naman yung cellphone. Bakit kaya hindi sinasagot ni tatay yung cellphone niya? Ano kaya nangyayari dun? Tapos naman itong pinto. Pasok na lang ako. Lolo Romeo! Lolo Romeo! Lolo Romeo! Lolo Romeo! Hello, tita! Si Dems po to! Oh, bakit ikaw ang sumagot sa cellphone ni tatay? Si Lolo Romeo po! Ano? Si Lolo Romeo po! Naabutan ko. Wala na pong malay. Ano? Nay, nagsisisi po ako sa mga ginawa ko kay Lolo. Mabuti naman anak at pinagsisihan mo na yung mga nagawa mo kay lolo mo. Tao po? May tao ata. Sino po sila? Magandang araw po. Kayo po ba si Miss Kai? Attorney po ako. Ako nga po. Ano pong kailangan nila? May last will po kasi ang tatay nyo. Ay, ganun po ba? Sige, tuloy po muna kayo. May naiwan po kasing ari-arian si Tatay Romeo.
Para sa inyo at sa paborito niyang apo. Ikaw daw po, Nanay Kay, ipapamana daw po yung bahay niya at kalahati po ng bukirin niya. At ang kalahati naman ng kanyang bukirin, ipapamana niya sa pinakapaborito niyang apo na si Migs. At hindi lang yon, pati ang naipon niyang 3 milyon. Ano po? Sa dami ng pinagbentan mo, ito lang yung ibibigay mo sa akin? Kung bakit kasi tanim ka pa ng tanim, ang tanda-tanda mo na. Hindi mo naman may sasamay sa hukay ang pera mo pag nawala ka na. Oo, Migs, para daw to sa pag-aaral mo at sa kinabukasan mo. Dahil ang pangarap daw ng lolo mo ay hindi ka matulad sa kanya na isang hamak na magsasaka lang. Lolo, patawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Lahat ng pangbabastos ko sa inyo. Kahit na hindi magandang pinapakita ko sa inyo, hanggang sa huli, ako pa rin ang iniisip ninyo. O anak, bakit parang malungkot ka dyan? Nay, ang sama ko po nga po. Sana mapatawad ako ni Lolo. Anak, nasaan man ang lolo mo, alam ko, napatawad ka na niya. Ikaw kaya yung paborito niyang apo. Sana nga, Nay. Lolo, patawad po. Diyos ko, patawad po. Iparating niyo po sana kay Lolo Romeo ang paghingi ko ng tawad.